Hayop ka, Francesca, akala mo ba ay hindi ko malalaman ang kalaswaan at pagtataksil na ginagawa mo sa likod ng anak ko? Ang tinig ni Doña Consuelo ay tila isang matalim na kris na humiwa sa katahimikan ng malawak na dining hall ng mansyon sa Tagaytay. Ang mga salitang yon na puno ng put at pandidiri ay naging sanhi ng biglang paghinto ng tawanan ng mga piling panauhin at kamag-anak na naroon para sa kanilang ikatlong anibersaryo ng kasal. Sa mga sandaling iyon si Frankie ay nakatayo sa dulo ng mahabang mesa, suot ang kanyang puting apron na may mansa pa ng uling at pawis. Hawak niya ang isang malaking bandahali ng pansit luglog, ang putahing paborito ni Doña Consuelo na 7 oras niyang maingat na inihanda. Ang kanyang mga daliri ay namumula pa sa init ng kalan at ang kanyang likod ay kumakabit sa pagod matapos ang maghapong pagsisikap na gawing perpekto ang gabing ito para sa pamilyang itinuring niyang sarili. "Mami, ano pong ibig ninyong sabihin?" Ang tanong ni Frankie ay bahagyang pabulong, ang kanyang boses ay nanying-inig sa gitna ng namumaong takot. Hindi sumagot ang matanda, sa halip ay marahas nitong isinalya ang isang makapal na envelope sa ibabaw ng mesa. Nagkalat ang mga litrato sa harap ng lahat, mga larawa, ang kuha sa isang madilim na silid ng hotel kung saan makikita ang isang babaeng kamukhang-kamukha ni Frankie na tila nasa bisig ng isang lalaking nakaunipormeng militar. "Huwag mo akong mamami, dahil simula sa oras na ito, wala nang lugar ang isang tulad mong Makate ang laman sa pamilyang Delgado." Muling bulyaw ni Doña Consuelo. "Hindi lang yan, Mateo. Tingnan mo, ang ulat ng bangko ng foundation natin. Nawawala ang 5 milyong piso at ang pirma ng asawa mo ang nasa bawat withdrawal slip." Dahan-dahang binitawan ni Frankie ang hawak niyang bandahali. Ang tunog ng pagdaiti ng porselana sa kahoy na mesa ay tila hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Ang malapot na sarsa ng pansit ay bahagyang tumalsik sa kanyang pisingi, ngunit hindi nga ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Mateo, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang pangarap na maging piloto, ang asawang pinili niyang pagsilbihan ng buong katapatan sa loob ng 3 taon. "Mateo, makinig ka. Hindi totoo ang mga ito. Alam mong maghapon akong nasa bahay. Alam mong hindi ko magagawa ang magnakaw, lalo na ang magtaksil sa iyo." Ngunit si Mateo ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay tila lilok mula sa malamig na bato. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Walang bakas ng pagmamahal na ipinangako nito noong kanilang kasal. Kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang tuxedo at inihagis ito sa tapat ni Frankie. "Pirmahan mo yan, Francesca. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito. You are a disgrace to the Delgado name. I should have listened to my mother from the very beginning." Malamig na sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng tamis, ngayon ay puno ng matinding pagkamuhi. Hindi makapaniwala si Frankie. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang puso, dahan-dahan ngunit malalim. Ang mga kamag-anak sa paligid ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga tingin ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Nakikita niya ang lihim ng ngiti sa mga labi ni Ivana, ang kanyang bayaw, na palaging nagpapakita ng bait sa kanya, habang ito ay kunwaring nagugulat sa tabi ng kanilang ina. Lumapit si Doña Consuelo kay Frankie. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila lason sa pang-amoy ng dalaga. Gamit ang kanyang mga daliring puno ng diamante, hinablot niya ang bandahali ng pansit na niluto ni Frankie at marahas itong ibinuhos sa sahig sa paanan mismo ni Frankie. "Ang basura ay para sa basura," pagmamayabang ng matanda. "Layas at huwag mo susubukang kumuha kahit 1 sentimo mula sa amin. Ipakukulong kita kung magpapakita ka pa rito." Nakatayo si Frankie sa gitna ng kalat ng pagkain. Ang kanyang mga paa ay nababalutan ng sarsa at hibla ng noodles, simbolo ng kanyang nasayang na pagmamahal at sakripisyo. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka laban sa luhang ayaw ning ipakita sa mga taong ito. Ang kanyang katawan ay tila naging manhid, ngunit sa loob niya may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unting namamatay at may isang bahagi ang nagsisimulang mag-apoy.
Tumalikod siya ng walang kibo. Ang kanyang likod ay nanatiling tuwid sa kabila ng bigat ng kahihiyang ipinataw sa kanya. Sa bawat hakbang niya palabas ng mansyon, naririnig niya ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Tila nakikiramay ang langit sa kanyang pighati. Habang humahakbang siya palayo sa pintong minsang nagbukas para sa kanyang mga pangarap, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitsa ng kanyang muling pagsilang. Ito na ba ang huling kabanata ng aking buhay? O ito pa lamang ang simula ng paglipad ng isang ibong binali ang mga pakpak? Hindi ba't sabi nila ang pamilya ang huling kuta na tatanggap sa'yo kapag tinalikuran ka na ng buong mundo? Ngunit paano kung ang mismong pintong inaasahan mong magbubukas ay siya ring huling magpipinid sa iyong harapan? Ang malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay ay nanunuot sa manipis na telang suot ni Frankie. Tila ba nais nitong palamigin maging ang dugong na nananalaytay sa kanyang mga ugat? Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon ng mga Delgado, ang bawat patak ng ulan ay tila mga maliliit na karay, o na tumatama sa kanyang balat isang malupit na paalala na siya ay wala ng tahanan. Ang kanyang mga paa na nakasuot pa rin ng mamahaling sapatos na regalo ni Mateo nung nakaraang taon ay unti-unti nang nilalamon ng putik ng kalsada. Tumigil siya sa tapat ng isang maliit na bahay sa gilid ng highway, ang bahay ng kanyang Tia Minda, ang tanging kamag-anak na natitira sa kanya, matapos pumanaw ang kanyang mga magulang. Sa loob ng 3 taon, si Frankie ang lihim na nagpapadala ng panggastos para sa pag-aaral ng kanyang mga pinsan. Sa pagkakataong ito, ang tanging hiling niya ay isang mainit na kumot at isang sulok na matutulugan. Taya Minda, pakiusap buksan niyo ang pinto. Ang pagsusuma mo ni Frankie, ang kanyang boses ay halos lamunin ng dagundong ng kulog. Wala na po akong matuluyan. Pinalayas po ako ni na Doña Consuelo. Bumukas ng bahagya ang pinto, ngunit hindi ito ang mainit na pagtanggap na kanyang inaasahan. Ang mukha ni Tia Minda ay puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Frankie. Frankie, napanood na namin sa balita. Ang tungkol sa pagnanakaw mo at ang mga litrato, ang nauutal na sabi ng kanyang tiyahin. Tumawag dito ang abogado ng mga Delgado. Sabi nila kapag pinatuloy ka namin, idadamay nila kami sa demanda. May mga anak akong nag-aaral, Frankie. Pakiusap, huwag mo na kami idamay. Pero tiya, alam niyo ang totoo? Hinding-hindi ko magagawa yon. Ang gumaralgar na sagot ni Frankie, ang kanyang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa hamba ng pinto. Patawad, Frankie. Hindi namin kayang kalabanin ang mga Delgado. Umalis ka na bago ka pa makita rito ng mga tauhan nila. Ang tunog ng pagkakandado ng pinto ay tila isang huling hatol na bumasag sa huling piraso ng pag-asa sa dibdib ni Frankie. Tumalikod siya, ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa matinding pagod at panghihina ng loob. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang kanyang katawan ay tila isang anino na lamang na hinihila ng tadhana. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, natagpuan niya ang sarili sa tapat ng isang maliit at lumang karinderya na bukas pa sa tabi ng terminal. Isang matandang babae na may mapuputing buhok at mukhang pagod, ngunit maamo ang abala sa pagpupunas ng mga mesa. Ito si Lola Rosa. Nang makita ng matanda ang kalagayan ni Frankie, basang-basa puno ng putik at may bakas ng pait sa mukha, agad itong tumigil sa ginagawa. Naku iha, halika rito, pumasok ka, ang nag-aalalang tinig ni Lola Rosa habang mabilis na lumalapit. Bakit ka nagpapalisan sa labas? Maari kang magkasakit niyan. Hindi na nakasagot si Frankie. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay at dahan-dahan siyang napaluhod sa simento. Agad siyang inalalayan ni Lola Rosa, ang mga magaspang na kamay ng matanda ay tila nagbibigay ng kakaibang init na matagal nang hindi nararamdaman ni Frankie. Heto, uminom ka muna ng mainit na sabaw ng mami. Ang bulong ni Lola Rosa matapos balutin si Frankie ng isang lumang tuwalya. Huwag kang mag-alala, litas ka rito. Sa karindering ito, walang nanghuhusga. Hinawakan ni Frankie ang mangkok ng sabaw, ang init nito ay unt-unting nanunuot sa kanyang namamanhid na mga daliri. Ito ang kanyang golden moment,
isang simpleng mangkok ng sabaw mula sa isang stranger na nagparamdam sa kanya na siya ay tao pa rin sa kabila ng pagtrato sa kanya ng pamilyang Delgado na tila ba siya ay isang maruming basahan. Isang butil ng luha ang pumatak sa mainit na sabaw, ang unang luhang hinayaan niyang dumaloy matapos ang mahabang gabi ng pananahimik. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang bumukas ang lumang telebisyon sa sulok ng karinderya. Isang flash report ang lumabas at ang mukha ni Frankie ay muling bumungad sa screen. Ngunit sa pagkakataong ito, ang balita ay tila isang huling sipa sa kanyang nakalugmok na pagkatao. Sa gitna ng mainit na kontrobersyang kinasasangkutan ng pamilyang Delgado, inihayag na yung gabi ng pamunuan ng hukbong himpapawid na opisyal nang tinanggal sa serbisyo si Second Lieutenant Francesca Santos dahil sa paglabag sa Code of Conduct at ang kinakaharap nitong mga kasong kriminal. Ang kanyang career sa militar ay itinaturing ng tapos. Nabitiwan ni Frankie. Ang kutsara ang tunog nito sa mangkok ay tila isang malakas na putok na nagpabingi sa kanya. Wala na ang kanyang pamilya, wala na ang kanyang tahanan, at ngayon maging ang tanging pangarap na itinira niya para sa sarili ay binawi na rin sa kanya. Paano ko palilinisin ang aking pangalan kung ang mismong mundong binuo ko ay tuluyan ng gumuho sa isang iglap? Wala na ang aking pakpak, Lola. Paano pa ako lilipad kung ang langit mismo o nagsasabing hindi ako nararapat doon? Ang mga salitang ito ay lumabas sa mga labi ni Frankie habang nakatitig siya sa kanyang luma at basang military ID na nakapatong sa mesa ng karinderya. Ang larawan niya roon isang babaeng may pangarap, may danggal at may suot na uniforme, ang sumisimbolo sa kanyang katapatan sa bayan ay tila isang malupit na biro ngayon. Sa harap niya, ang usok ng mainit na kape ay dahan-dahang humahalos sa malamig na hangin ng umaga, isang kabalintunaan sa init ng galit na unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Lola Rosa, bit-bit ang isang lumang gunting at isang baso ng tubig. Pinagmasdan ng matanda ang dalaga. Ang mga mata ni Frankie ay malalim, walang luha, ngunit puno ng isang uri ng katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsigaw. Iha ang ibon ay hindi nakadepende sa kanyang pakpak upang maging isang ibon. Nakadepende siya sa kanyang puso na hindi kailanman susuko sa grabidad. Ang malumanay na sabi ni Lola Rosa. Ang uniforme ay tela lamang na maaaring bawiin, ngunit ang pagiging sundalo ay nakaukit sa iyong buto. Huwag mong hayaang ang mga taong walang dangal ang magtakda ng iyong halaga. Kinuha ni Frankie ang gunting. Walang pag-aalinlangan niyang pinutol ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na minsan ay hinahaplos ni Mateo habang nangangako ito ng katapatan. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila isang bahagi ng kanyang nakaraan na pilit niyang binibitawan. Sa bawat pagtalim ng kanyang ano ang lambot, sa kanyang mukha ay napapalitan ng isang uri ng determinasyon na tila bakal na dumaan sa apoy. Hindi ako magtatago, Lola. Babalik ako sa kampo. Ang mariing deklara ni Frankie. Hindi upang magmakaawa, kundi upang ipakita sa kanila na hindi nila kayang patayin ang apoy na sila rin ang nagmitsa. Kinabukasan tumayo si Frankie sa tapat ng gate ng Fernando Air Base. Ang bawat hakbang niya sa semento ay lumilikha ng isang matatag na tunog tila isang martsa ng isang hukbong nag-iisa. Ang mga gwardiya sa gate ay nagkatinginan, ang kanilang mga bulungan ay tila isang malupit na hangin na sumusubok na itumba ang kanyang tindig. Naririnig niya ang mga pangungutya ng mga marites sa paligid, mga kapwa sundalo at sibilyang empleyado na ang tanging alam ay ang bersyon ng kwentong ikinalat ng mga Delgado. Tingnan mo, nandito pa ang makapalang mukha. Ang narinig ng bulong ng isang babaeng kawani habang nagkukunwaring nagwawalis. Matapos magnakaw at mga liwa, may gana pang magpakita rito. Hindi lumingon si Frankie. Ang kanyang paningin ay diretso sa opisina ng Provost Marshal. Ngunit bago pa man siya makahakbang ng malalim sa loob ng kampo, isang itim na sasakyang militar ang huminto sa kanyang tapat. Ang pagbukas ng pinto nito ay naglabas ng isang presensya yang tila nagpatahimik sa lahat ng bulungan sa paligid. Isang lalaki na kauniporme na may ranggong major at may mga matang, tila nakakabasa ng bawat lihim ng kaluluwa ang bumaba sa sasakyan. Ito si Major Alejandro Montemayor,
Ang kanyang bawat galaw ay puno ng otoridad at ang kanyang titig ay nakatuon lamang kay Frankie, isang titig na hindi puno ng panghuhusga, kundi ng isang mapanganib na uri ng pagkamausisa. Second Lieutenant Santos. Ang boses ni Alejandro ay malalim tila isang dagundong na nagmumula sa malayo. Sabi nila ay tinanggal ka na. Ngunit bakit nakikita ko pa rin sa iyong mga mata ang isang sundaling handang pumatay para sa kanyang danggal? Tumayo ng matuwid si Frankie, sinalubong ang titig ng makapangyarihang lalaki sa kanyang harap. Sa sandaling iyon naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot. Ang lalaking ito ay hindi tila isang kaaway, ngunit hindi rin siya tila isang kaibigan. Sino ang lalaking ito na tila alam ang apoy na itinatago ko at ano ang kanyang papel sa impyernong pinili kong balikan? Ang pag-ibig ay parang lason na unti-unting pumapatay sa puso. Ngunit ang hinala ay parang patalim na. Pilit mong binubunot sa sariling dibdib habang umaagos ang sariwang dugo. Ang boses ni Major Alejandro Montemayor ay naging bahagi na ng bawat umaga ni Frankie sa loob ng nakalipas na mga buwan. Sa gitna ng malawak na training field, habang ang araw ay hindi pa tuluyang sumisikat ang bawat utos ng Major, ay tila latigo na humahampas sa pagkatao ni Frankie. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, si Frankie ay hindi na itinatrato bilang isang opisyal na tinanggal. Siya ay naging isang anino na kailangang hubugin muli mula sa alabok. Santos, are you running or are you crawling? Kung ganyan, kabagal ang kilos mo, mas mabuti pang bumalik ka na lang sa kusina ng mga delgado at maghugas ng plato. Ang sigaw ni Alejandro habang nakatayo sa lilim ng isang malaking puno, ang kanyang mga kamay ay nasa likuran at ang kanyang tindig ay hindi natitinag. Nararamdaman ni Frankie ang bawat pintig ng kanyang kalamnan. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa alikabok at sa pait ng kanyang nakaraan. Sa bawat hakbang niya sa tuyong lupa, binabanggit niya ang mga pangalang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Mateo, Consuelo, Ivana. Ang kanilang mga pangalan ang nagiging gasolina ng kanyang bawat galaw. I am not going back, Major Never, ang sagot ni Frankie. Ang kanyang boses ay gumaralgal dahil sa kakulangan ng hangin. Ngunit, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na pagsasanay na tagpuan ni Frankie si Alejandro sa loob ng kanyang opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na desk lamp. May mga papeles na nakakalat sa mesa. Mga papeles na pamilyar kay Frankie. Ito ang mga bank records ng Delgado Foundation. Bakit you hawak ang mga ito, Major? This is personal. Ang tanong ni Frankie habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibay ang kaba. Personal, Santos. In this world, nothing is personal when it comes to power and money. Tinutulungan kita dahil kailangan mo ng ebidensya at kailangan ko ng isang taong walang kinatatakutan. Ang sagot ni Alejandro nang hindi tumitingin sa kanya. I found a lead. Ang lagda sa withdrawal slip, it wasn't yours. It was a digital forgery. Someone from the inside planned this months before the anniversary. Napaupo si Frankie sa tapat ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mga dokumentong maaaring maging susi ng kanyang kalayaan. Why are you doing this for me? You don't even know me. Sandaling tumigil si Alejandro at tumingin ng diretso sa mga mata ni Frankie. Ang lamig sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyong hindi mawari ni Frankie. Tila ba, nakikita ni Alejandro ang sarili niyang sugat sa loob ng mga mata ng dalaga. Huwag kang magpasalamat sa akin, Frankie. Just make sure you are strong enough when the truth finally comes out. Dahil ang katotohanan ay madalas na mas masakit kaysa sa kasinungalingan. Ang bulong ni Alejandro bago ito tumayo at lumabas ng silid. Naiwang mag-isa si Frankie. Habang inaayos niya ang mga papeles, isang maliit na folder na kulay kape ang aksidenteng nalaglag mula sa gilid ng mesa. Bumukas ito at may isang lumang litrato na lumabas. Dahan-dahang pinulat ni Frankie ang litrato. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matinding kilabot.
Ang litratong hawak niya ay isang kuha ng mansyon ng mga Delgado sa Tagaytay, ang mismong bahay kung saan siya minaltrato. Ngunit sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe sa pluma na tila kupas na ng panahon. Ang bawat pader na itinayo sa pamamagitan ng nakaw na dangal ay kailangang gumuho. Bakit may ganitong litrato si Alejandro at? Bakit tila mas malalim ang kanyang galit sa mga Delgado kaysa sa ipinapakita niya? 5 taon. 5 taon na ang bawat paglipad ko ay isang panalangin na sana sa taas ng ulap ay maiwan ko na ang bigat ng nakaraan. Ngunit ang langit gaano man kalawak ay hindi kayang itago ang amoy ng paghihigante na tila ba nakakapit na sa aking balat. Ang ugong ng makina ng FA-50 jet ay hindi na isang ingay para kay Frankie. Ito na ang kanyang tibok ng puso. Sa loob ng maliit na cockpit, habang ang mundo sa ibaba ay nagmumukhang maliliit na laruan, nararamdaman niya ang tunay na kalayaan. Wala rito ang mapanghusgang mata ni Doña Consuelo. Wala rito ang malamig na tinig ni Mateo. Dito siya ang Panginoon ng kanyang tadhana. Ang dating Francesca na nakaluhod sa putikan ay matagal na niyang inilibing sa ilalim ng mga runway ng Fernando Air Base. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang jet, ang pagdaiti ng mga gulong sa semento ay tila isang perpektong musika ng katumpakan. Pagkababa niya ang mga junior officer ay sabay-sabay na sumaludo. Ang dating bulungan ng mga marites ay napalitan na ng matinding respeto at takot. Major Francesca Santos na ang tawag nila sa kanya, ang pinakamagaling na pilotong babae ng kanyang henerasyon. Major, kailangan niyo po itong makita. Ang bungad ng kanyang aide habang iniabot ang isang kopya ng isang lifestyle magazine. Sa cover nakang E.T. si Mateo Delgado, kasama ang isang babaeng tila isang porselanang manika. Si Clara Monteverde ang tagapagmana ng isang malaking kumpanya ng real estate. Ang headline ay nagniningning sa sakit. The Wedding of the Decade, Mateo Delgado to wed heiress Clara Monteverde in Batangas. Tinitigan ni Frankie ang mukha ng dating asawa. Wala na ang kaba, wala na ang panginginig ng mga kamay. Ang tanging natira ay isang tuyong disyerto ng damdamin. Saktong-sakto ang dating. Ang bulong ni Frankie sa sarili, ang kanyang mga mata ay tila naging mga talulot ng yelo. Pumasok siya sa kanyang quarters at doon ay nadatna niya si Alejandro. Nakatayo ito sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ang papalubog na araw. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang presensya ng lalaking ito ay nananatiling isang misteryo kung hindi niya kayang basahin. Si Alejandro pa rin ang kanyang sandigan, ang kanyang anino, at ang kanyang lihim na kakampi. Nabalitaan mo na, ang tanong ni Alejandro nang hindi lumingon. The Delgados are desperate. Ang kasal na ito ang tanging paraan para mabayaran nila ang mga utang na pilit nilang itinatago sa loob ng 5 taon. Mateo is selling his soul to save their family name. Hayaan mo silang magdiwang, Alejandro. Ang sagot ni Frankie habang dahan-dahang hinuhubad ang kanyang flight suit. Gusto kong nasa rurok sila ng kaligayahan bago ko iparamdam sa kanila ang bagsak ng langit. Lumapit si Alejandro at inilapag ang isang makapal na asul na folder sa ibabaw ng kama ni Frankie. Ang bawat pahina sa loob ay naglalaman ng mga dokumentong 5 taon nilang binuo, mga bank trail, mga peking pirma, at ang tunay na ulat ng audit na magpapatunay na ang pamilya Delgado ang nagnakaw sa sarili nilang foundation. Ito na ang lahat, Frankie. Ang sabi ni Alejandro. Ang boses nito ay puno ng panganib. The warrants are ready. The evidence is airtight. But I have a question. Are you ready to see him again? Are you ready to face the man who broke you? Now that you are the one who holds the hammer? Hinawakan ni Frankie ang folder. Ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa papel. Sa labas ang tunog ng papalapit na helicopter ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Hindi ko lang siya haharapin, Alejandro. Ang mariing sagot ni Frankie habang nakatingin sa kanyang sariling refleksyon sa salamin, isang babaeng matapang, makapangyarihan at handang maningil. Sisiguraduhin kong sa harap ng lahat ng taong naniwala sa kanilang kasinungalingan, luluhod sila sa putikang pinag-iwanan nila sa akin. Ngunit bago pa makasagot si Alejandro, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Frankie. Isang hindi kilalang numero.
Ang laman ng mensahe ay nagpadugo ng kanyang puso sa paraang hindi niya inaasahan. Nasa amin si Lola Rosa. Kung gusto mo siyang makita, ang humihinga pa, huwag kang magkakamaling sumulpot sa kasal. Nanlamig ang buong pagkatao ni Frankie. Ang folder sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang kanyang muling paglipad ay tila biglang naharang ng isang madilim at matulis na pader. Sino ang may hawak kay Lola Rosa? At paano nila nalaman ang tungkol sa tanging kahinaan na itinatago ko sa loob ng 5 taon? Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi nakukuha sa isang mabilis na saksak sa dibdib, kundi sa dahan-dahang pagbawi ng lahat ng bagay na akala ng iyong kaaway ay pag-aari nila habang buhay. Sa ilalim ng malapad na sombrerong buri at suot ang isang simpleng duster na pambahay, naglakad si Frankie sa pamilyar na eskinita ng Tagaytay. Ang bawat hakbang niya sa sementadong daan ay tila paglalakad sa isang libingan ng mga alaala. 5 taon na ang nakalilipas. Nuit ang amoy ng pine trees at ang lamig ng simoy ng hangin ay tila nagpapaalala pa rin sa gabi ng kanyang pagkapahiya. Ngunit ngayon hindi na siya ang biktima. Siya na ang mananalakay na nagkukubli sa anino. Huminto siya sa tapat ng isang sari-sari store na puno ng mga nakatambay. Doon sa gitna ng mga tsismis at tawanan nakaupo ang babaeng tinaguriang kamera na may rice, si Aling Charing. Ang matalas na mata ng matanda ay hindi pinalalampas ang kahit anong dumi sa kuko ng kanyang mga kapitbahay. Aling Charing, pabili nga ho ng isang buting malamig na tubig, ang sabi ni Frankie, ibinaba ng bahagya ang kanyang suot na salamin. Tinitigan siya ni Aling Charing nang matagal ang mga mata nito ay naniningkit sa pag-aaninag. Iha, parang pamilyar ka sa akin. Hindi ba't ikaw yung asawa ni Mateo Delgado na napaalis dati? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Frankie. Ako nga ho, Aling Charing. Ngunit wag ho kayong mag-alala, hindi ako nandito para gumawa ng gulo. Gusto ko lang pong malaman, kumusta na ba ang pamilya Delgado? Tila binuksan ni Frankie ang isang gripo ng walang katapusang impormasyon. Inilapit ni Aling Charing ang kanyang upuan, ang boses nito ay naging pabulong, ngunit puno ng pananabik. Naku, iha! Akala mo lang ay marangya pa rin sila, pero ang totoo ay baon na sila sa utang. Yung bunsong anak ni Doña Consuelo, naubos ang pera sa sugal, at alam mo ba? Balita rito sa amin na ang mansyong tinitirhan nila ay malapit ng embargohin ng bangko. Embargohin! Ang pag-uulit ni Frankie habang ang kanyang puso ay nagsisimula ng tumibay ang kaba. Akala ko ho, ay matagal na nilang pag-aari ang lupang yon. Dito na humina ang boses ni Aling Charing, tila natatakot na may makarinig na iba. Yon ang akala ng lahat. Pero noong naglilinis ako sa quarters ng mga katulong, bago ako natanggal, may narinig akong pag-aaway ni na Doña Consuelo at ng isang abogado. Sinasabi ng abogado na ang titunong hawak nila ay kulang ng isang mahalagang pirma. Ang lupang kinatatayo ng mansyon nila ay nakapangalan pa rin sa isang lalaking nagngangalang Francisco Sanat. Hindi ba't yon ang pangalan ng tatay mo? Ang tubig na iniinom ni Frankie ay tila naging yelo sa loob ng kanyang lalamunan. Ang kanyang ama si Francisco Santos ay namatay ng maaga at ang tanging alam ni Frankie ay naubos ang lahat ng ari-arian nito dahil sa sakit. Ngunit kung totoo ang sinasabi ni Aling Charing, ibig sabihin ay hindi lang siya dinungisan ng mga Delgado, inakawan din siya ng kanyang tunay na pamana. Sigurado ho ba kayo, Aling Charing? Ang tanong ni Frankie, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bote ng tubig. Iha, sa tagal ko rito, kailan ba ako nagkamali sa balita? Ang mga Delgado, eksperto sila sa pagmamanipula ng papel. Kaya nga desperado silang ipakasal si Mateo doon sa mayamang si Clara para may pambayad sila sa mga kasong maaaring isampa laban sa kanila kapag nalaman ang totoo tungkol sa lupa. Umalis si Frankie sa tindahan na ang isip ay tila isang bagyong nagangalit. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang pambubugaw sa kanya ang pag-frame sa kanya sa nakaw na pera, at ang pagtatago kay Lola Rosa, lahat ng ito ay ginagawa nila upang mapangalagaan ang isang imperyong nakatayo sa lupang ninakaw sa kanyang ama. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyang nakaparada sa malayo isang itim na van,
ang biglang huminto sa kanyang gilid. Hindi bumukas ang pinto, ngunit ang bintana ay dahan-dahang bumaba. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Isang boses na puno ng lason at pagmamalaki. "Huwag mong isiping, mananalo ka, Francesca," ang sabi ni Doña Consuelo mula sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mga diamante ay nagniningning sa dilim. "Kahit naging major ka pa, ikaw pa rin ang batang ulilang pinulot ko sa kalye. Kayang-kaya kitang durugin muli, at sisimulan ko yon sa matandang nagkakanlong sayo." Mabilis na humarurot ang sasakyan. Iniwan si Frankie sa gitna ng usok at alikabok. Ang kanyang kamao ay nanggagala, iti sa galit, ngunit sa loob niya may isang malamig na katiyakan ang nabuo. Hindi lang nila ako makikita sa kasal. Makikita nila ang tunay na may-ari ng lahat ng bagay na tinatamasa nila ngayon. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagmamahal ay hindi ang pag-alis, kundi ang pananatili sa isang puwang na puno ng mga pangakong hindi kailanman matutupad. Nakatayo si Frankie sa balkonahin ng kanyang quarters sa Fernando Air Base, nakatitig sa malawak na kalangitan na tila isang itim na telang tinalbusan ng mga bituin. Ang hangin ay malamig humahaplo sa kanyang maikling buhok na tila ba may ibinubulong na babala. Sa kanyang isipan paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang boses ni Doña Consuelo at ang imahe ni Lola Rosa na nasa panganib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag sa isang madilim na eskinita puno ng pangamba, ngunit puno rin ng determinasyon. Isang mainit na presensya ang naramdaman niya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng sandalwood at ang matatag na enerhiya ni Alejandro ay tila naging katuwang na ng kanyang bawat hininga sa loob ng 5 taon. "Huwag mong hayaang kainin ka ng takot, Frankie," ang mahinang sabi ni Alejandro. "Lola Rosa is safe for now. My men are tracking the location of the van. Hindi natin sila hahayaang manalo sa laro ng pananakot." Dahan-dahang humarap si Frankie sa kanya. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang mukha ni Alejandro ay tila isang obra maestra ng kalungkutan at tapang. "How can you be so sure, Alejandro? Buhay ni Lola ang nakataya rito. Buhay ng tanging taong tumanggap sa akin na maging basura ako sa mata ng lahat." Lumapit si Alejandro at kinuha ang nanginginig na mga kamay ni Frankie. Ang kanyang mga palad ay magaspang, ngunit puno ng init, isang uri ng init na tila nagbibigay ng lakas sa nanlalamig na kaluluwa ng dalaga. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali kung saan ang ranggo at ang misyon ay panandaliang, naglaho na iwan lamang ang 2 pusong naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Dahil hindi lang ito tungkol sa iyo, Frankie. It's about us. It's about every injustice we suffered, ang bulong ni Alejandro habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang no sa no ni Frankie. "I will protect her with my life. Maniwala ka sa akin?" Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Naramdaman ni Frankie ang bawat paghinga ni Alejandro, ang bawat pintig ng ugat sa kamay nito. Isang banayad na halik ang idinampi ni Alejandro sa kanyang no, isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi ng isang banal na pangako ng katapatan at proteksyon. Isinandal ni Frankie ang kanyang ulo sa balikat ng Major. Hinahayaan ang sarili na maging marupok kahit sa loob lamang ng ilang minuto. "Bakit mo ito ginagawa, Alejandro? Is it really just for the mission?" Ang mahinang tanong ni Frankie, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Tumitig si Alejandro sa malayo, ang kanyang mga mata ay tila may kinikimkim na lihim na mas madilim pa sa gabi. "Sa mundong ito, Frankie, mahirap malaman kung ano ang totoo. Pero isa lang ang masisiguro ko. Hindi kita kayang makitang bumagsak muli." Dahan-dahang bumitaw si Alejandro nang tumunog ang kanyang encrypted phone sa loob ng kanyang bulsa. Ang bawat tunog ng notification ay tila isang matalim na hudyat na ang panahon ng pagsinta ay kailangang magtapos upang bigyang daan ang panahon ng digmaan. Binasa ni Alejandro ang mensahe at ang kanyang mukha ay biglang naging parang bakal na malamig. "The location is confirmed," ang sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng lambot. Nasa isang lumang bodega sila, malapit sa Batangas. Ilang kilometro lamang ang layo mula sa resort
kung saan gaganapin ang kasal bukas. Tapos na ang paghihintay. Frankie, sirain na natin sila. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Frankie. Ang bawat piraso ng kanyang plano ay nakasalalay sa susunod na 24 na oras. Habang tinititigan niya si Alejandro na abala sa pagbibigay ng utos sa kanyang radyo, isang anino ng pag-aain, langan ang dumaan sa kanyang isipan. Ano ang tunay na motibo ni Alejandro? At kung matagumpay nilang masira ang mga Delgado, sino ang susunod na babagsak sa ilalim ng kanyang mga kamay? Ang pinakamahirap na laban ay hindi ang pakikipagtuos sa kaaway na may hawak na baril, kundi ang pagharap sa mga taong pilit kang pinaliliit habang ikaw ay unti-unti nang lumalaki. Ang ballroom ng Marangyang Hotel sa Batangas ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng pagkukunyari. Ang tunog ng pagtatama ng mga kristal na baso at ang mahinang musika ng quartet ay tila isang nakalulunod na kanta ng mga sirena. Dito gaganapin ang Charity Ball, isang pagtitipon ng mga alta na nagsisilbiring pagpapakitang tao para sa nalalapit na kasal ni Mateo Delgado. Sa gitna ng karamihan si Ivana Delgado ay nagnaningning sa kanyang suot na kulay gintong gown. Hawak ang isang baso ng champagne, abala siya sa pakikipagtawanan sa kanyang mga kaibigang kasing babaw ng kanyang pagkatao. Oh my God, girls! Imagine ang laki ng iginanda ng resort na ito simula nang ipartner ni Mommy ang Delgado Group sa mga Monteverde. Ang pagmamalaki ni Ivana habang hinahaplos ang kanyang bagong biling designer bag, ang bag na nakuha niya mula sa pagtataksil sa kanyang kuya at kay Frankie, 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang tawanan nila ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang bawat mata ay nabaling sa isang babaeng pumasok. Hindi siya nakagawn na puno ng abubot. Suot niya ang isang matikas at makinis na itim na tuxedo-style gown na tila ba binalot ang kanyang katawan ng kapangyarihan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay lumilika ng isang matatag na ritmo na tila nagpatahimik sa buong silid. Si Frankie iyon. Ngunit hindi na ang Frankie na tagapagluto ng pamilya Delgado. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga mata ay nagdiningning sa ilalim ng mga chandelier. Wait, is that Francesca? Ang nauutal na bulong ng isa sa mga kaibigan ni Ivana. Namutla si Ivana. Ang kanyang hawak na baso ay bahagyang nayanig. Impossible! Ang huling balita ko naging katulong nga lang yan sa kung saang karinderya. Naglakad si Frankie ng diretso patungo sa kinalalagyan ni Ivana. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na hangin na tumatama sa mukha ng kanyang dating bayaw. Nang magtapat sila, tinaasan ni Ivana ang kanyang bose, espilit na ibinabalik ang kanyang nawawalang kumpiyansa. Look who's here! Ang kapal din na mukha mong sumulpot sa event namin, Frankie. How did you even get past the security? Siguro ay nag-apply kang waitress para lang makapasok dito, no? Ang pangunhutya ni Ivana bagamat halatang nanginginig ang kanyang boses. Tinitigan siya ni Frankie nang matagal isang malamig at walang emosyong titig na tila ba tinitingnan niya ang isang maliit na insekto sa sahig. I'm sorry, miss. Ang panimula ni Frankie ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Marami kasi akong tauhan sa ilalim ng aking command. Saang departamente ka ba nagtatrabaho? Are you one of the ushers? What? Hindi mo ba ako nakikilala? I'm Ivana Delgado, ang kapatid ng asawa mo, ang sigaw ni Ivana. Ang kanyang mukha ay nagmula sa pamumutla patungo sa matinding pamumula dahil sa kahihiyan. Nagsimula nang magtinginan ang ibang mga bisita. Isang mapait at eleganteng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Frankie. Delgado, I remember now. Ang pamilyang balita ko ay baon na sa utang at kumakapit na lang sa patalim ng isang kasunduan. Patawad, Miss Delgado, masyado lang sigurong. Marami ang iniisip ko bilang major ng airbase. I don't usually keep track of insignificant people from my past. Tinalikuran ni Frankie si Ivana na hindi man lang ito hinahayaang makasagot. Ang tunog ng kanyang gown na sumasayad sa sahig ay tila isang huling hantong para sa danggal ni Ivana. Nakikita ni Frankie sa gilid ng kanyang paningin ang matinding galit at pagkapahiya ni Ivana
habang pinagtitinginan ito ng kaning sariling mga kaibigan. Ngunit bago pa man makalayo si Frankie, Isang mabigat na presensya ang humarang sa kanyang daan. Doña Consuelo was standing there holding her rosary beads like a weapon, her eyes burning with a fire that could melt ice. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil lang nakasuot ka ng magarang damit, Francesca? Ang bulong ni Doña Consuelo, ang boses nito ay puno ng lason na tila tumutusok sa balat. You may look like a major, but in my eyes, you will always be that orphan I threw out in the rain. Huwag mong kakalimutan. Hawak ko pa rin ang buhay ng matandang nagligtas sa'yo. Isang maling galaw mo lang sa kasal bukas at sisiguraduhin kong ang puting gown ng bride ay mapapalitan ng itim na damit para sa isang libing. Nanigas ang buong pagkatao ni Frankie. Ngunit hindi niya hinayaang makita ng matanda ang kanyang takot. Ang bawat salita ni Doña Consuelo ay tila isang banta ng kamatayan na nakasabit sa kanyang leeg. Akala mo ba tapos na ako sa iyo? Ang huling hirit ng matanda bago ito tumalikod at iwan si Frankie na nakatayo sa gitna ng karangyaan habang ang anino ng pang-anib ay unti-unti nang lumalamon sa kanya. Hindi ako ang taong inakala mo, Frankie. Ako ang anino ng pamilyang kinamumuhian mo, isang lihim na bunga ng pagkakasala na pilit nilang ibinaon sa limot. Ang tinig ni Alejandro ay tila isang malamig na hampas ng alon na nagpaguho sa matatag na pader na itinayo ni Frankie sa loob ng 5 taon. Sa loob ng madilim na quarters, ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa binta, ang nagbibigay ng maputlang anino sa mukha ng lalaking itinuring ng tagapagligtas. Sa mga sandaling yon, hawak ni Frankie ang kanyang officer's sword. Maingat niya itong pinupunasan gamit ang malambot na tela, isang ritual ng paghahanda para sa laban bukas. Ang bawat hagod ng tela sa makintab na bakal ay tila paghahanda rin ng kanyang sarili para sa muling pagharap sa mga delgado. Ngunit ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Alejandro ay tila isang lason na dahan-dahang nagpapadumi sa kanyang tanging sandigan. Ano ang ibig mo sabihin? Ang tanong ni Frankie ay halos pabulong, ang kanyang mga kamay ay napatigil sa paggalaw. Ang lamig ng espada ay tila lumipat sa kanyang mga palad. I am a Delgado, Frankie. Ang tatay ko ay ang yumaong kapatid ni Doña Consuelo. Ako ang bunga ng pagtataksil na ikinahiya nila ang anak sa labas na itinapon nila sa hirap habang sila ay nagpapakasa sa yaman. Ang pag-amin ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng pait at matagal ng kinimkim na galit. Tinulungan kita hindi lang dahil sa tungkulin. Tinulungan kita dahil ikaw ang pinakamatalim na kuko na maari kong gamitin upang laslasin ang lalamunan ng pamilyang yon. Dahan-dahang ibinaba ni Frankie ang espada sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa kahoy ay tila isang hatol na nagpabingi sa kanya. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, at ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat hininga. Ang bawat tulong, bawat proteksyon at bawat sulap na inakala niyang tunay na pagmamalasakit ay tila naging mga bahagi lamang ng isang madugong laro ng chess kung saan siya ang paboritong piyesa. So kailangan mo lang ako para sa paghihiganti mo lahat ng ito. Ang 5 taon na akala ko ay nakahanap na ako ng kakampi, laro lang ang lahat para sa'yo. Ang tanong ni Frankie, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manumbalik ang apoy. Ngunit sa pagkakataong ito, apoy ito ng matinding pagkadismaya. Noong una, oo. Pero Frankie, hindi ko inaasahang magiging ganito. Ang mabilis na sagot ni Alejandro humahakbang palapit. Ngunit agad ding huminto nang makita ang pag-atras ni Frankie. Ang nararamdaman ko para sa'yo, yung kilig, yung takot na mawala ka, hindi yun bahagi ng plano. Plano. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Frankie. How ironic, Alejandro. Ang lalaking nagturo sa akin na huwag magtiwala sa mga delgado ay isa rin palang delgado. Ginamit mo ang sugat ko para lamang mapalalim ang sayo. Nakatayo si Frankie. Sa gitna ng silid ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na muling nabasag matapos itong pilit na buin. Ang bawat alaala ng kanilang pagsasama ay tila nabahira ng itim na tinta. Habang pinagmamasdan niya ang lalaking nasa harap niya, hindi niya alam kung sino ang mas nakakatakot, ang mga delgado na harap-harapan siyang dinurog o si Alejandro na dahan-dahang pumasok sa kanyang puso para lamang gamitin itong pain.
Inilayo ni Frankie ang kanyang paningin sa bintana, kung saan ang anino ng mga puno ay tila mga kamay na gustong humila sa kanya pabalik sa dilim. Isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang paulit-ulit na alingaw-ngaw ng isang kampana sa simbahan. Maaari ko pa bang pagkatiwalaan ang kamay na humahawak sa aking mga pakpak kung ang kamay na ito ay nagmula rin sa pusali na aking tinatakasan? Huwag kang magkakamali, Frankie. Ang bawat tibok ng puso ng matandang yon ay nakadepende sa bawat hakbang na gagawin mo bukas. Ako ang may hawak ng kanyang hininga dahil ako lang ang may kakayahang magbayad para sa kanyang kaligtasan. Ang mga salitang ito ni Alejandro ay tila mas matalas pa sa espadang kanina lamang ay nililinis ni Frankie. Sa loob ng maliit na silid, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa dalaga. Nakatayo si Alejandro sa tapat ng pintuan, ang kanyang anino ay tila isang dambuhala na lumalamon sa liwanag ng buwan. Ang kanyang boses na dati ay puno ng panghihikayat, ngayon ay may tono ng malamig na pagmamanipula. Dahan-dahang binitawan ni Frankie ang hawak na tela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhing naramdaman niya para sa lalaking nasa harap niya. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 5 taon, ang bawat oras ng pagpapakasakit sa ilalim ng init ng araw at hagupit ng ulan ay tila naging isang malaking bitag na siya mismo ang nagtayo. Ginamit mo ang sakit ko, Alejandro, at ngayon gagamitin mo ang buhay ni Lola Rosa para masiguratang ang paghihiganti mo ang mananaig at hindi ang hustisyang hinahanap ko. Ang tinig ni Frankie ay gumaralgal tila isang basag na kristal na pilit na ibinubulong ang huling himig nito. Hindi ito tungkol sa akin o sa iyo, Frankie. Ito ay tungkol sa panininga sa pamilyang nagnakaw ng lahat mula sa atin. Ang sagot ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo at malamig. Inilipat ko na si Lola Rosa sa isang lihim na pasilidad. Ang kanyang operasyon sa puso, naka-schedule yon sa mismong oras ng kasal ni Mateo. Isang tawag ko lang, at titigil ang lahat ng makinang nagpapanatili sa kanyang buhay. Ito ang golden moment ng kawalan ng pag-asa. Napasanda si Frankie sa mesa. Ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa gilid ng kahoy hanggang sa maramdaman niya ang sakit ng mga kalyo sa kanyang palad. Sa loob ng 5 taon, inakala niyang siya ay isang agila na nakalaya na mula sa hawlan ng mga delgado. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya ang langit na niliparan niya ay isa lamang mas malaking hawla at si Alejandro ang may hawak ng susi. Ang bawat hininga ni Frankie ay tila isang pakikibaka. Ang imahe ni Lola Rosa ang matandang nagbigay sa kanya ng mainit na sabaw noong gabing siya ay basahan na lamang ay naglaro sa kanyang isipan. Ang mga ngiti nito ang mga magaspang na kamay na humahaplos sa kanyang buhok. Lahat ng iyon ay nakasalalay sa isang utos ng lalaking itinuring niyang anghel. You are a monster, Alejandro. Mas masahol ka pa sa mga delgado, ang bulong ni Frankie. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit habang nakatingin ng diretsyo sa Major. Maaari mo akong tawaging Halimo, Frankie, pero ako ang Halimo na maglalagay sa iyo sa trono, ang huling sabi ni Alejandro bago ito dahan-dahang lumabas at isinara ang pinto. Ang tunog ng pag-lock ng pinto mula sa labas ay tila isang kulog na nagpabingi kay Frankie. Siya ay isang bilanggo sa sarili niyang quarters. Lumapit siya sa kanyang cabinet at kinuha ang isang maliit na burner phone na itinago niya para sa mga emergency. Ngunit nang buksan niya ang device, isang mensahe ang bumungad sa kanya mula sa isang hindi kilalang source. Isang larawan ng medical records ni Lola Rosa ang lumitaw. Sa dulo ng ulat, may isang nakasulat na pirma ng doktor na tila hindi pamilyar. Ngunit ang mas nakakapanginig ng laman ay ang petsa ng ulat 1 linggo na ang nakalilipas. Ang operasyon ni Lola Rosa ay tapos na at ang kinalalagyan ng matanda ay hindi sa ospital, kundi sa isang lugar na hindi kailanman binanggit ni Alejandro. Saan dinala ni Alejandro ang tanging taong mahal ko? At bakit niya kailangang magsinungaling tungkol sa operasyon, kung ang lahat ay bahagi lamang ng kanyang plano? Ito ang araw na muling mabubuo ang dangal ng mga delgado,
at walang kahit na sinong basahan ang makakahadlang sa ating pag-akyat muli sa trono. Ang tinig ni Doña Consuelo ay nanginibabaw sa loob ng marangyang suite ng resort sa Batangas. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili, sa salamin suot ang isang terno na gawa sa pinakamahal na telang pinya at pinalamutian ng mga perlas isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa labas, ang dagat ay tila nakikiramay sa kanyang kagalakan payapa at asul, habang ang mga tauhan ay abala sa pag-aayos ng altar na puno ng puting mga rosas. Sa kabilang bahagi ng resort, si Mateo ay nakatayo sa harap ng bintana, maingat na inaayos ang kanyang tuxedo. Ngunit sa likod ng kanyang kisig ay ang nanging inig na mga kamay. Sa bawat oras na lumilipas, tila naririnig niya ang boses ni Frankie, hindi ang boses ng pagmamakaawa, kundi ang boses ng paniningil. Mateo, ayusin mo ang iyong sarili. Ang utos ni Doña Consuelo nang pumasok ito sa silid. Huwag kang mag-isip ng kahit na ano. Ang babaeng yon ay ligtas na nakakulong sa ilalim ng pangangalaga ni Alejandro. Tapos na ang laban. Pero Mami, paano kung malaman ni Clara ang tungkol sa titulo ng lupa? Ang nauutang na tanong ni Mateo. Walang makakaalam. Kapag naikasal ka na, ang yaman ng mga Monteverde ang magtatakip sa lahat ng butas. Ngayon lumabas ka na at harapin ang iyong hinaharap, ang sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng konsensya. Samantala sa kaitaasan ng asul na langit ang ingay ng makina ng helicopter, ay tila isang nagngangalit na hayop na sumasagasa sa hangin. Sa loob ng cockpit si Frankie ay nakaupo. Nang tuwid ang kanyang mga kamay ay matatag na nakahawak sa control stick. Ang bawat paggalaw ng kanyang daliri ay puno ng katumpakan isang kasana, yang binuo ng 5 taon ng pagtitiis. Ang lamig ng air conditioning sa loob ay tila hindi kayang palamigin ang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Ito ang muling pagsilang ng isang agila. Sa ibaba, nakikita na niya ang mapuputing tolda at ang malalaking screen ng kasal. Nakikita niya ang karangyaan na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at ninakaw na pamana ng kanyang ama. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang bilang ng mga segundo bago ang huling pagbagsak ng hatol. Eagle to nest. I am approaching the target area. Disengaging stealth protocol. Ang malamig na deklara ni Frankie sa kanyang headset. Sa mismong sandaling magsisimula na ang martsa ng kasal, ang katahimikan ng seremonya ay biglang binuwag ng isang malakas na pagyanig ng hangin. Ang mga bulaklak sa altar ay nagliparan, at ang mga bisita ay nagsimulang magtakip ng kanilang mga mukha dahil sa alikabok na nililika ng papalapit na sasakyang himpapawid. Ang tunog ng mga propeller ay tila isang dambuhalang bagyo na bumababa sa gitna ng kanilang perpektong mundo. Ang helicopter na may markang militar ay dahan-dahang bumaba sa malawak na damuhan sa tapat mismo ng altar. Ang bawat mata ay nakatitig sa pinto nito. Si Doña Consuelo ay napatayo, ang kanyang hawak na abaniko ay nalaglag sa sahig. Si Mateo ay napaatras, ang kanyang muka ay nawala ng kulay, tila ba nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Bumukas ang pinto. Unang lumabas ang matitigas na sapatos na pangmilitar, sumunod ang maayos na lupi ng pantalon ng isang opisyal. At doon, sa gitna ng usok at hangin, lumabas si Major Francesca Santos. Ang kanyang uniforme ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw at ang kanyang mga wan ay tila mga medalyang sumisigaw ng kanyang tagumpay. Naglakad si Frankie patungo sa altar. Ang bawat hakbang niya ay lumilika ng isang mabigat na tunog sa sahig na tila. Babawat isa nito ay isang pako sa kabaong ng pamilya Delgado. Nang makarating siya sa harap ni Mateo at Doña Consuelo, isang matalim na katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Major Santos, anong ibig sabihin nito? Ang nanginig na tanong ni Mateo. Tinitigan siya ni Frankie, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-ibig. Tila ba tinitingnan niya ang isang stranger, walang halaga? Nandito ako hindi bilang iyong dating asawa, Mateo. Nandito ako bilang kinatawan ng batas at bilang tunay na tagapagmana ng lupang kinatitirikan ng resort na ito. Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman, napansin ni Frankie ang isang bagay sa gilid ng kanyang paningin. Sa dulo ng karamihan, nakatayo si Alejandro,
Ang kanyang muka ay puno ng pagkagulat. Ngunit, may isang bagay sa kanyang kamay na naging sanhi ng biglang paghinto ng hininga ni Frankie. Isang remote detonator. At ang target ay hindi ang resort, kundi ang helicopter na kabababa lamang ni Frankie kung saan naiwan si Rico para sa huling bahagi ng plano. Sino ang tunay na kaaway sa sandaling ito at hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Alejandro para lamang sa kanyang madugong paghihigant? Huwag kang gagalaw, Frankie. Isang maling hakbang mo lang at magiging abo ang lahat ng pinaghirapan mo kasama na ang tanging taong natitirang tapat sa iyo. Ang boses ni Alejandro ay hindi na ang boses ng lalaking humalik sa noo ni Frankie sa ilalim ng buwan. Ito ay isang malamig at tuyong tunog tila pagnangalit ng bakal sa kapwa-bakal. Nakatayo siya sa gilid ng mga bulaklak, ang kanyang muka ay walang bakas ng emosyon. Habang ang kanyang hinlalaki ay nakadiin sa maliit na pulang buto ng detonator. Napatigil si Frankie sa gitna ng altar. Ang bawat hibla ng kanyang uniforme ay tila naging napakabigat. Sa likuran niya, naririnig niya ang marahang pag-ikot ng mga propeller ng helicopter, kung saan si Rico ay kasalukuyang nag-aayos ng mga dokumentong ilalabas sana sa harap ng media. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido sa kanyang kaluluwa, unti-unting tinutunaw ang natitirang tiwala niya sa mundong ito. Alejandro, bakit? Ang tanong ni Frankie ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na muling dinurog ng martilyo. Akala ko ba ay para sa katarungan ang lahat ng ito? Akala ko ba ay magkasama tayo? Ang katarungan ay para sa mga mahihina, Frankie. Ang sagot ni Alejandro. Ang kanyang titig ay nakapako sa mga delgado na ngayon ay nanginginig sa takot. Ang gusto ko ay paglipol. Gusto ko silang makitang mawala ng lahat, hindi lang ng yaman, kundi pati ng pag-asa. At kung kailangan maging pain ka at ang kasama mo para mangyari yon, gagawin ko. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Doña Consuelo, pagamat ang kanyang mukha ay maputla pa rin. Tingnan mo, Francesca. Ang iyong dakilang tagapagligtas ay isa ring demonyo. Pare-pareho lang tayong lahat dito. Hindi pinansin ni Frankie ang matanda. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagtatrabaho tila isang makinang militar na naghanap ng butas sa depensa ng kaaway. Nasaan si Lola Rosa? Alejandro, sabihin mo sa akin ang totoo bago ka gumawa ng bagay na pagsisisihan mo habang buhay. Ngunit bago pa makasagot si Alejandro, biglang gumalaw si Mateo. Dahil sa matinding desperasyon at takot na mabulok sa kulungan, mabilis niyang binunot ang isang maliit na baril mula sa ilalim ng altar. Isang sandatang itinago niya bilang huling baraha. Walang aalis dito, walang magsusumbong. Ang sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng hysteria. Itinutok niya ang baril kay Frankie, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Ikaw ang sumira sa lahat, Frankie. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkakagito. Ang bawat tao sa resort ay nagsimulang magtakbuhan at magsigawan. Ang karangyaan ng kasal ay tuluyan ng naging isang magulong eksena ng takot. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Frankie ang isang pagkakataon. Isang mabilis na sulyap ang ipinadala niya kay Rico sa loob ng chopper. Sa pamamagitan ng mirror signal ng kanyang relo. Mateo, ibaba mo ang baril, ang utos ni Frankie. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging opisyal, malamig, matatag at walang takot. Ang bawat bala na gagamitin mo ay dagdag na taon sa impyer nung patutunguhan mo. Huwag kang lalapit, ang bulyaw ni Mateo. Isang malakas na tunog ng pagputok ang pumailan lang sa buong resort, tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Ngunit hindi ito galing sa baril ni Mateo. Ang malaking LED screen sa likod ng altar ay biglang sumabog sa liwanag, at doon ay lumabas ang mukha ni Lola Rosa, hindi bilang isang bangkay, kundi bilang isang buhay na saksi sa loob ng isang silid na pamilyar kay Alejandro. Frankie? Huwag kang papayag. Ang mahinang boses ni Lola Rosa mula sa screen ay tila isang anghel na bumaba sa lupa. Huwag mong hayaang maging katulad mo sila. Napatigil si Alejandro. Ang kanyang pagkakahawak sa detonator ay lumuwag nang makita ang matanda sa screen. Sa sandaling iyon,
Napagtanto ni Frankie ang katotohanan. Ang nagpadala ng mensahe sa kanya, ang tunay na nag-aalaga kay Lola Rosa ay hindi si Alejandro at hindi rin ang mga Delgado. May isa pang taong nakikinig sa dilim, isang taong may hawak na mitsa ng lahat ng pagsabog na ito. Sino ang tunay na direktor ng madugong dulang ito at ano ang nakatago sa likod ng silid? Kung nasaan si Lola Rosa? Ibaba mo ang baril, Mateo! Huwag mong dungisan ang huling pagkakataon na magmukha kang lalaki sa harap ng maraming tao dahil kahit ang sarili mong danggal ay hindi mo kayang ipaglaban. Ang boses ni Frankie ay tila isang malamig na hampas ng bakal sa gitna ng nagngangalit na emosyon sa altar. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling tuwid ang kanyang tayo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal para sa lalaking nasa harap niya, ngayon ay tila dalawang madilim na balon ng kawalan. Sa likuran niya, ang marahang pag-ikot ng propeller ng helicopter ay lumilika ng isang dambuhalang anino sa damuhan, tila isang nagbabantay na hayop na handang sumalakay. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo. Ang baril na hawak niya ay tila naging napakabigat, isang pasanin na hindi kayang dalhin ng kanyang duwag na pagkatao. Isang butil ng pawis ang gumulong mula sa kanyang noo, humahalo sa kaba at sa pait ng pagkatalo. Hindi mo alam ang ginawa mo, Frankie? Ang sigaw ni Mateo, ngunit ang kanyang boses ay naging isang matinis na pag-iyak. Sinira mo ang lahat. Ang pamilya ko, ang kinabukasan ko. Kayo ang sumira sa inyong sarili, Mateo. Itinayo ninyo ang inyong imperyo sa ibabaw ng mga pangarap na ninakaw ninyo sa akin at sa aking ama, ang sagot ni Frankie. Ang bawat salita ay may bigat ng 5 taon ng pagtitiis. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom na patungo sa hardin. Isang matandang lalaki na nakabarong may maayos na tindig at may hawak na makapal na asul na folder ang pumasok kasama ang ilang mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Ito si Ate Vicente Valderrama, ang matapat na abogado ng yumaong ama ni Frankie, na matagal nang nagtatago sa takot sa impluwensya ng mga Delgado. Sapat na ang palabas na ito, Doña Consuelo, ang mariing sabi ni Ate Vicente habang lumalapit sa altar. Hawak ko ang orihinal na titulo ng lupang ito. Isang titulong hindi nyo kailanman mapapalitan ng kahit anong peking dokumento. At kasama nito ay ang warrant of arrest para sa inyong dalawa ni Mateo, para sa kasong plunder, falsification of public documents at grave coercion. Napaupo si Doña Consuelo sa kanyang upuan, ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Tila ba ang lahat ng perlas na suot niya ay naging mga pako na bumabaon sa kanyang balat. Ang kanyang abaniko ay tuluyan ng nalaglag sa putikan, simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak mula sa rurok ng kapangyarihan. Tumingin si Frankie kay Alejandro. Ang major ay nanatiling nakatayo sa gilid, ang kanyang hilalaki ay nakadiin pa rin sa detonator. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen kung nasaan si Lola Rosa. Ang matanda ay kasalukuyang inaalalayan ng mga tauhan ni Ate Vicente sa isang ligtas na pasilidad sa Maynila. Alejandro, itigil mo na ito. Ang pakiusap ni Frankie, ang kanyang bose, ay lumambot ng bahagya. Hindi kailangang dumanak ang dugo para makuha natin ang hustisya. Huwag mong hayaang ang huling alaala mo sa akin ay bilang isang mamamatay tao. Tumingin si Alejandro kay Frankie, at sa unang pagkakataon nakita ni Frankie ang isang butil ng luha na gumulong sa pisngi ng matigas na opisyal. Gusto ko lang silang makitang magdusa, Frankie. Tulad ng pagdurusa ng nanay ko nang itakwil nila kami. Nagdurusa na sila, Alejandro. Tingnan mo sila. Ang turo ni Frankie sa mag-inang Delgado na ngayon ay pinapupustura na ng mga posa sa harap ng lahat ng kanilang mga panauhin. Ang mga marites na dati ay sumasamba sa kanila ngayon ay abala sa pagkuha ng video at mga litrato ng kanilang kahihiyan. Dahan-dahang binitiwan ni Alejandro ang detonator. Ang maliit na kagamitan ay nalaglag sa damuhan, isang tahimik na pagsuko sa gitna ng ingay ng hustisya. Mabilis siyang nilapitan ng mga opisyal ng military police upang arestuhin din dahil sa kanyang mga iligal na hakbang at insubordination. Nang magtapat ang kanilang mga mata, bago siya tuluyang ilayo, bumulong si Alejandro, "Patawad, Frankie. Sana sa langit, makalipad ka muli nang walang aninong humahabol sa'yo."
Naiwang nakatayo si Frankie sa gitna ng nagkakagulong resort. Ang kanyang uniforme ay nananatiling malinis, ang kanyang tindig ay nananatiling matatag, ngunit sa loob niya, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng galit na naging gasolina niya sa loob ng 5 taon. Ang bawat hininga niya ay tila naging mas magaan, ngunit may kalakip na isang uri ng kalungkutan na hindi niya inaasahan. Isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Rico yon, na nakalabas na sa chopper matapos masecure ang lahat ng ebidensya. Major, tapos na po, malaya na kayo. Tumingala si Frankie sa asong lakalangitan ng Batangas. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang muka, isang mainit na yakap mula sa tadhana. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nananatiling nakasabit sa kanyang isipan, tila isang ulap na ayaw mapawi. Ngayong nakuha ko na ang husti, siya paano ko muling tuturuan ang aking pusong magmahal ng walang takot na muling matraidor. Ang katahimikan matapos ang isang malakas na bagyo ay hindi nangangahulugang tapos na ang lahat. Ito ay ang sandali kung saan ang bawat piraso ng iyong pagkatao ay dahan-dahang namumulot ng sariling bahagi mula sa mga labi ng nakaraan. Ilang buwan ang mabilis na lumipas mula nang maganap ang malagim na tagpo sa resort sa Batangas. Ang mansyon ng mga delgado sa Tagaytay, na dati ay puno ng mapanghusgang mga tinig at amoy ng pagkukunwai, ngayon ay nababalot na ng isang uri ng kapayapaa ang hindi kailanman naramdaman ni Frankie. Ang bawat pader nito ay tila humihinga na ng maluwag dahil ang tunay na may-ari ay nagbalik na. Nakatayo si Frankie sa malawak na garden, suot ang kanyang puting dress na sumasayaw sa ihip ng hangin. Pinagmamasta niya si Lola Rosa na abala sa pagtatanim ng mga puting rosa sa mismong lugar kung saan 5 taon na ang nakalilipas ay itinapon ni Doña Consuelo ang niluto niyang pagkain. Ang bawat hukay sa lupa ay tila pagbabao na rin sa bawat pait na naranasan nila. Ihatingnan mo ang mga bulaklak na ito. Ang malumanay na tawag ni Lola Rosa, ang kanyang mukha ay masigla na at puno ng kulay matapos ang matagumpay na operasyon. Kapag namukadkad ang mga ito, hindi na amoy ng galit ang malalanghap mo rito, kundi amoy ng bagong simula. Lumapit si Frankie at naupo sa tabi na matanda, hinahawakan ang magaspang, ngunit mainit na kamay nito. Salamat, Lola. Dahil sa'yo, natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa pagpabagsak ng kaaway, kundi sa pagtayo muli ng may danggal. Bumukas ang telebisyon sa loob ng mansyon at muling bumungad ang muka ni Doña Consuelo sa balita. Wala na ang kanyang mga diamante, wala na ang kanyang mamahaling terno. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa rehas habang naghihintay ng kanyang hatol. Si Mateo naman ay balitang hindi na makayanan ang hirap sa loob ng kulungan. Ang kanyang dating kisig ay napalitan ng isang anino ng pagkatalo. Wala nang naramdamang galit si Frankie. Ang bawat balita ay tila isang tuyong dahon na nililipad ng hangin, walang bigat, walang halaga. Isang hapon, habang nag-aayos si Frankie ng kanyang mga kagamitan para sa kanyang pagbabalik sa airbase bilang isang instructor pilot, isang liham ang iniyabot sa kanya ni Rico. Walang stamp, walang return address, tanging ang pamilyar na sulat kamay lamang na tila ba ay nakaukit na sa kanyang memorya. Paragraph: Frankie, ang simula ng sulat mula kay Alejandro. Hindi ko hinihingi ang iyong tawad dahil alam kong ang sugat na iniwan ko ay mas malalim kaysa sa anumang ebidensya. Kasalukuyan akong nahaharap sa court-martial at tanggap ko ang bawat parusang ibibigay sa akin. Ang tanging hiling ko ay, huwag mong kalimutan ang pakiramdam ng paglipad. Huwag mong hayaang ang mga tulad ko ang maging dahilan ng iyong pagbaba sa lupa. Malaya ka na, Major Santos, at sa iyong kalayaan, doon ko nahanap ang sarili kong kapayapaan. Dahan-dahang itinupi ni Frankie ang liham. Isang malalim na hininga ang pinakawala niya, tila ba. Kasabay nito ay ang tuluyang paglaya ng kanyang puso mula sa huling kadenang humahawak sa kanya. Hindi man naging perpekto ang kanilang kwento, si Alejandro ang naging mitsa upang mahanap niya ang apoy sa loob ng kanyang sarili. At para sa isang sundalong tulad niya ang pagkilala sa katotohanan, ang pinakamataas na uri ng pagsuko. Kinabukasan tumayo si Frankie sa tarmac ng airbase. Sa harap niya,
ay ang isang bagong jet nagnaningning sa ilalim ng sikat ng umaga. Isinuot niya ang kanyang helmet, ang bawat lock nito ay lumilikha ng isang matatag na tunog ng paghahanda. Pumasok siya sa cockpit, ang bawat pindutan ay tila mga lumang kaibigan na bumabati sa kanya. Eagle 1 to tower, requesting clearance for takeoff. Ang deklara ni Frankie, ang kanyang boses ay matatag, malakas at puno ng buhay. Clear for takeoff, Major Santos. Have a safe flight. Habang ang jet ay mabilis na humahataw sa runway, naramdaman ni Frankie ang puwersa ng hangin na tumutulak sa kanya pataas. Sa bawat talampakan ng kanyang pag-akyat, ang mundo sa ibaba ay unt-unting naglalaho. Ang mansyon, ang kulungan, ang mga lihim at ang mga luhang pumatak, lahat ng iyon ay naging maliliit na tuldok na lamang sa malawak na mapa ng kanyang buhay. Nasa itaas na siya ng mga ulap kung saan ang araw ay hindi kailanman nawawala. Sa gitna ng asul na kalangitan, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Frankie. Wala na ang mga aninong humahabol sa kanya. Wala na ang mga pader na kumukulong sa kanyang pangarap. Dahil sa wakas si Francesca Santos ay hindi na lamang basta lumilipad. Siya ay malaya na. Habang pinagmamasdan natin ang pagliit ng anino ng eroplano ni Frankie sa pagitan ng mga ulap, dun natin na pagtatanto na ang langit ay walang hangganan para sa isang taong natutong bumitaw sa mabigat na pasanin ng lupa. Ang katahimikan sa itaas ay hindi kawalan ng tunog, kundi ang himig ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang sariling ritmo. Mga mahal kong tagapakinig mula sa kaibutura ng aking puso, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin hanggang sa huling istasyon ng ating paglalakbay. Habang binubuo ko ang kwentong ito, lalo na sa bahaging itinapon ni Doña Consuelo ang nilutong pansit ni Frankie sa gitna ng putikan at ilang beses akong napatigil at napahinga ng malalim, ramdam ko ang bawat hapdi ng pagmamaliit na naranasan ng marami sa atin mula sa mga taong dapat sana ay nagmamahal sa atin. Ang bawat kabanata rito ay hango sa mga tunay na damdamin ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa gitna ng unos, kaya naman itinuturing ko itong isang obra na puno ng pagpupuyat at pag-unawa sa tunay na kahulugan ng buhay. Tandaan ninyo, ang bawat unos sa himpapawid ay hindi nilikha para ilaglag ang iyong eroplano, kundi para ituro sa iyo kung paano gamitin ang bawat lever at switch ng iyong sariling katatagan upang mas lalong tumaas ang iyong altitude. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Frankie, pipiliin niyo rin bang patawarin si Alejandro sa kabila ng lahat? O mas pipiliin niyo ang lumipad ng mag-isa patungo sa inyong sariling kaligayahan? Gusto ko kayong makasalamuha, mga kaibigan. Habang pinapakinggan niyo ba ang huling bahagi ng ating kwento, nasaan kayo ngayon? Siguro ay kasalukuyan kayong naghahanda ng hapunan, nagtitiklop ng mga damit o nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Ibahagi niyo naman sa comment section ang inyong mga kwento o kahit isang simpleng mensahe lamang kung paano kayo tinamaan ng kwento ni Frankie. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating audiobook para mas marami pa tayong maabot ng mga pusong kailangan ng muling pagsilang. Hanggang sa ating susunod na pagtatagpo, naway manatiling matatag ang inyong mga pakpak at laging maliwanag ang inyong radar patungo sa kapayapaan. Pagpalain kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento ang paglipad ng bagong Francesca, paunawa ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon. Sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe.